Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. Kung sila mahilig sa Filipino food, ako mahilig ako sa gatas! Alam mo, the internet, kahapon, di ba, nung kinover natin to, 26K yung likes versus 15K. Ngayon, gamit ang mahiwagang app ko, makikita nyo na it's 31K versus 41K. Mas marami yung like sa dislike. Pero, yung position ko, mga kamatis, mga kaibigan, ganun pa rin. Ako, I am still in the belief that this is not really a big deal. Meaning to say, it is what it is. Kasi kanya-kanyang opinion tayo pagdating sa pagkain eh. Now, ngayon for today's video, i-rate natin yung mga memes. At saka babasahin natin yung mga comments nyo. Let's start first with the memes. Ayan. Naka-ready na kasi ko. Mga lads, kung gusto nyo po akong i-follow sa Facebook, ito po yung aking official Facebook page na ginagamit ngayon. Update ko na lang kayo sa iba pang mga kaganapan sa Facebook. Ito, yung kumakalat na meme ngayon. Trying Filipino snacks tapos proud to be Pinoy. Well, not so proud kasi ang daming nanghihit sa kanila ngayon. Okay, so basahin natin yung mga comments dito. Ito, I love Beanie. Betamax, I saw never again. I haven't tried balloon. Yung Betamax naman kasi yan yung, yung parang, yung dugo yan eh. Dugo naman talaga yan, yung buo na dugo. Anyway, masarap. Para sa akin, masarap yun. Actually, basta street food, for me, masarap talaga. I tried to clip farm dog. Hindi, marami naman nag-clip farm sa kanila. Sobrang nagtitrending kasi ngayon ng Beanie, okay? Beanie tries pagpago. Alam nyo ba kung ano yung pagpag? Para doon sa mga uninitiated, yung pagpag po, yung mga tira-tira ng, yung mga tinapon ng mga restaurants, ini-scavenge yun yung mga lesser fortunate individual, tas yun yung kakainin nila. Well, in my opinion, that's very unhealthy, but you know, people do that for them to survive. Okay, so yan. OMG, they speak Tagalog. Next video, Beanie comes to the Philippines. Actually, marami yan talaga. Ito, tingnan natin to. Sabi ni Philippine Server Patch Notes. Actually, nakafollow ako dito sa Facebook page na to. Nakakatawa kasi mag-memes to eh. Alam mo, Ferdinand Bongbong Marcos, kung ako sa persona ng grata mo na ang Beanie sa server sa Solid Nerd. Ay, nako, Solid Nerd. I have so many stories sa'yo. Ito. Ito. Ito, yung sa kinukumpira ko ngayon sila sa MNL48 kasi ang MNL48 nun, kung hindi nyo ito, Beanie Nation's girl group pero foreign sa street food. Parang, again, mga lods kasi parang, in my opinion, medyo, pag hindi naman kasi sila lahat ay iba-iba ng taste. Parang, yung pinaka may ayaw talaga, si Colette lang yata, at saka si Mika. And then yung kamukha ni Sarah Geronimo. Nakalimutan ko lagi yung pangalan nun eh. Meanwhile, MNL48, di ba? Pag kwek-kwek naman, gustong-gusto nila. Kung gagawa nga daw sila ng merch na pink, gusto nila kwek-kwek eh, di ba? Okay. Tingnan natin yung iba pang memes dito. Ito, tingnan natin. Ito. Si Aya, di ba? Hindi na nakikita yung si Aya eh. Nagfo-focus lang sila dun sa negative. Well, gano'n naman talaga dito sa internet. Yeah. Ito. Private street food in Beanie, maarte pa. Well, ako, para sa akin talaga, yung iba kasi parang, talaga. Ito, Beanie, Laos tries low-Asian foods. Ewan ko para sa akin sikat pa rin naman ng Beanie Hindi, household name pa rin sila. I mean, ako, Laos na ako. Pero si Beanie, malakas pa rin. I mean, para sa isang commentary channel kasi ang totoong mga sikat, yung mga vloggers na yan. Yung mga vloggers, mga lifestyle vloggers usually, okay. So, yun nga. So, ang daming nang-hate sa kanila, even in the comment section dito sa YouTube page na to. Kasi dito yan sa YouTube page. Basahin natin yung nandito. Sign na para mag-soloist ka. Next video, Beanie visits the Philippines. Ito, basahin natin to.
I think the real issue here is how they reacted to the Filipino foods, what was served. Sure, not everyone likes Filipino food. That's totally fine. But the way they acted, it was something gross hits differently. Some Filipinos, uh, the same food is their key to survival, hunger for day. So imagine feeling grossed out by Filipino that helps parang insensitive. Okay, sige. Yun yata yung pinaka-thesis ng mga nagagalit ngayon sa Bini kasi they feel like hindi na-appreciate ng Bini yung small things and insensitive daw sila. Okay, okay. I got you, fam. I got you, fam. Okay, tutuloy natin. Instead of saying Bini trying Filipino snacks, they could have captioned it saying Bini rates Filipino snacks. Okay, so another point of contention this here is yung salitang trying, okay? Because some people are saying na parang hindi pa nila nakain to ever in their lives being Filipinas. I think that is the one point of contention ng karamihan sa tao, 'di ba? Trying, bakit trying? Una, not to defend the girls kasi hindi nila kasi channel to. Ito hindi nila kasi channel itong itong YouTube channel na to. So I'm saying na wala silang creative control over the thumbnail, wala silang creative control over the internet. Kumbaga collab lang to, and ang dapat nyong sisihin kung hindi nyo gusto yung ganitong pagkakasulat ay yung mismong channel na to. Pero I get what you're trying to say. Naintindihan ko naman kayo. Pero ako yun bilang isang YouTuber. Aya is being genuine and honest. Walang kaarte-arte. Well, mukha naman talagang cowboy si Aya talaga. Ito, props to Aya, Malo, and Joanna. Ayun, for trying to hype up their nga actually. Yung iba kasi lalo si Mika at saka yung si Colette, 'di ba? So hindi sila masyadong mahilig sa mga Filipino foods, okay? So balik na tayo sa memes mali. Memes sa Facebook ito. Tingnan natin 'to. Ang dami nito eh. Ito nandito pa si Rasi. Kamusta ka na ba, Ras? Ito. Ayan. Ayan na. In fairness naman dito sa meme na to, si Rasi, trying Filipino game. In fairness naman kay Rasi, ang pin-promote niya is legal yung Bingo Plus. Hindi na itong 1x at saka lalong-lalong hindi yung mga scatter games na mga illegal. Ayun. So anyway, just saying. Ay, by the way, mag-ingat na kayo kasi pwede na kayong kasuhan pag nag-insist pa rin kayo na magpo-promote kayo ng sugal. So, it's illegal. Well, it's illegal naman dati pa. Pero ngayon kasi they are going after, finally, yung mga nagpo-promote ng sugal na illegal. Okay, merong qualifier yun. So, mag-ingat kayo. As I've said, over and over again. Okay? Eto, me wants to rest my eyes, my brain. Tubakuron. Ano ba yan to? May smoke weed every day. Okay. Hanap pa tayo. Ito. Biko trying Biko. Tries and rates Biko. Masarap ba yung Biko sa Pasig? Sakto lang naman. Kaso yung palayaw niya yung Tapos ito yung kalaban niya nung last term, di ba? Ito, tingnan natin to. Ito, galing to sa Daily Meme Inquirer. Ito. Bini fans trying to find a job. Kasi sinasabi, most naman ng fans ng Bini, mga batang babae or yung mga na OFW malamang. Ako, masasabi ko I'm a very casual fan of the group. Meaning to say, I just enjoy what is there. And iniintindi ko na lang lahat ng Ito, tingnan natin. Bini tries pagpag. Ito nga yan. Ito. Kung try ko nga gawing to. Hindi, kaso baka misleading kasi pag yan ginamit kong... Meron ako napanood, di niya alam yung difference ng... meron ako napanood na content creator, hindi niya alam yung difference ng headline at saka ng headline at saka ng anong tawag doon, ng clickbait. Magkaiba kasi yun eh. Yung clickbait kasi misleading yun. Like for example, ito. Pag ginawa ko itong
thumbnail, ginawa ko tong thumbnail to, misleading yon. Kasi, hindi naman about sa pagpag yung aking content. It's about sa Beanie memes, 'di ba? So dapat related sa Beanie memes. Siguro pero regluhin ko na lang 'yan. Ito, Thrice Foreign Snacks. Ito pa pwede siguro ganito, 'di ba? Ay hindi. Burger, matcha, hindi pwede Japanese yung matcha, hamburger, American. Ito, mochi Japanese. Okay, gets. Okay, ito. Visits Philippines. Aray ko, be. Ayan, sobrang daming ganyang memes eh. Ito, last. Beanie tries Filipino snack, sabi dito. Parang ako lang yung na-adapt. Parang ako lang nung na-adapt yung mga rapper na N-word sa ibang bansa. Okay. Some of them have different upbringings. Yun yung para sa akin dito, mga lodsa. Some of the Beanie members have different upbringings. Yung iba sa kanila, malamang mayaman, yung iba sa kanila mahirap. Meaning to say, yung access nila sa food iba. I remember a good quote nung na pinanonood ko to yung about sa mamon. Sinasabi nila na luxury yung mamon, which is totoo naman kasi nung araw mahal, hanggang ngayon naman mahal yung mamon. Parang kung if I'm not mistaken nasa 100 plus yung Goldilocks na mamon, 'di ba? So, pag bibilin mo lang 'yon kapag it's something special, lalo na kung yung parents mo are minimum wage earners, may point naman yung iba. Kaso nga lang talaga, na-highlight talaga dito yung mga bad things. And the internet being the internet, ganun talaga yon. Anyway, I hope the girls can survive this again. Kasi of all the things talaga na cancelable sa mata ng tao, ito yung sa tingin ko pinakamababaw kasi it's an opinion. But I get what you're trying to point out dyan sa mga memes na yan. And hopefully, we try to understand them kasi sayang naman yung talent nila. I mean, di ba, popular kasi sila ngayon eh. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, in my opinion lang naman yon. Gege mga lads.